Magandang gabi sa lahat. Ngayon, tatalakayin natin ang mga hakbang sa pananaliksik. Pag sinabi natin pananaliksik ay alam na natin dahil ginagawa natin to araw-araw. Hakbang sa pagsulat ng pananaliksik. Pinakauna ay pagpili ng paksa. Dahil maraming mag-aaral ang nahihirapan sa pagpili ng paksa sa kanilang isasaliksik. Karaniwan ang kanilang napipiling paksa ay nagawa na ng pananaliksik ng maraming ulit. Kaya, kinakailangan talaga ang pagpili ng paksa at kailangan sa pagpili ng paksa ay iyong madali, iyong makakarelate ka para sa pagsulat mo ng pananaliksik ay gustong-gusto mo ito at hindi ka napipilitan lang dahil kayo mismo o ikaw mismo ang pumili ng paksang gagawan nyo ng pananaliksik. Narito ang mga layunin ng pananaliksik. Base sa aklat ni Garcia, pinakauna ay mabigyan ng kasiyahan ang kuryosidad ng tao. Pangalawa ay mabigyan ng mga kasagutan ang mga tiyak na katanungan. Pangatlo ay malutas ang isang partikular na issue o kontrobersiya. Pang-apat ay makatuklas ng mga bagong kaalaman. At ang panglima ay maging solusyon ito sa suliranin. Laging tatandaan na ang layunin ng pananaliksik ay siyang sasagot sa iyong gagawing pag-aaral. Nakadepende sa kritikal na pagbasa ng isang individual, Arrogante et al. 2007, husay ng manunulat na manghalap ng mahahalagang datos, mahusay magsuri, mag-organisa ng mga ideya, orihinalidad na gawa, lohikal mag-isip, at may inobasyon, at ang panguli ay may kakayahang gumawa ng synthesis. Pagpapasagot sa survey ng hindi ipinapaalam sa respondent kung tungkol saan ang saliksik o ang iyong pananaliksik. Pangalawa ay pagtatanong sa mga mag-aaral kaugnay sa kanilang sexual na gawain. Pangatlo ay paglalathala ng mga datos na tumutukoy sa personal na resulta ng panayam o survey ng grupo ng mga impormante o ang mga iyong component ng etika sa pananaliksik. Ito ang pinakamalaga. Una ay ang pagprotekta sa kaligtasan ng mga respondent. Pangalawa ay pag-iingat sa mga personal na datos. Pangatlo ay ang pag-iwas sa deception o hindi pagsasabi ng totoo. Pang-apat ay pagsasaalang-alang sa kapakanan ng mga bata bilang respondent ng saliksik o iyong pananaliksik. Pag sinabi nating plagiarism at mga responsibilidad ng mga mananaliksik. Naging tampok na usapan sa social media ang ilang popular na plagiarism sa Pilipinas. Controversial ang naging paggamit ng isang malaking negosyante ng mga sikat na linya sa kanyang talumpati nang walang pagbanggit sa malalaking pangalan ng pinagmulan ng ideya. Gayun din, binatikos ang isang senador sa walang habas na paggamit ng ideya at direktang pagkopya sa artikulo ng blogger tungkol sa issue ng reproductive health law sa kanyang talumpati sa Senado. Dahil sa mga pangyayaring ito, naging tampok sa social media ang konsepto ng plagiarism at ang mga kaugnay sa usaping etikal nito. Ayon sa Purdue University Online Writing Lab 2014, ang plagiarism
ay ang tahasang paggamit o pangngopya ng mga salita at ideya ng walang kaukulang pagbanggit o pagkilala sa pinagmulan nito o kung sino man ang may-ari nito. Sa plagiarism ay maaari kang makulong kung wala ang author ng pinagmulan ng iyong sinasaliksik. Ito kasi ay ang pag-angkin sa gawa, produkto o ideya ng iba. Pananaliksik. Napakaloob dito ang mga sumusunod na mahalagang bahagi. Una ay ang disenyo ng pag-aaral. Pag sinabi nating disenyo ng pag-aaral, ipinaliliwanag ng mga mananaliksik sa bahaging ito ang disenyo sa pagsasagawa ng pananaliksik na maaring palarawan, historical o kaya'y experimental. Mga uri ng pananaliksik. Una ay ang pananaliksik ng experimental. Pinakabisang uri kung nais tukuyin ang inaasahang resulta, binibigyang pansin ang mga posibleng dahilan na maaaring tumugon sa suliranin. Halimbawa na lamang nito ay ang saan higit na madaling matuto sa matematika batay sa wikang ginagamit. At ang pangalawa ay ang korelasyonal na pananaliksik. Matutukoy ang kaugnayan ng dalawang variable nang makita ang implikasyon nito at epekto sa isa't isa. Makatutulong para magkaroon ng prediksyon sa kalalabasan ng pananaliksik. Halimbawa na lamang dito ay ang kaugnayan ng kinalakihang paligid sa pagiging goal-oriented ng isang tao. At ang pangatlo ay ang pananaliksik ng hambing sanhi. Pag sinabi natin hambing sanhi, pag-alam sa dahilan o pagkakaiba ng dalawang bagay o tao. Halimbawa na lamang nito upang mas maintindihan nyo ay ang paghahambing sa kahusayan ng mga mag-aaral sa pribado at pampublikong paaralan. At ang pang-apat ay survey na pananaliksik. Pagpapayaman at pagpaparami ng datos. Halimbawa na lamang dito ay ang pagkuha ng persepsyon ng mga mag-aaral sa pagtaas ng matrikula. At ang panglima ay etnograpikong pananaliksik. Kultural na pananaliksik. Halimbawa na lamang dito ay uri ng pamumuhay ng mga mangyan sa Mindoro. At ang pang-anim ay ang historical na pananaliksik o history, pagtuon sa nagdaang pangyayari, magpabatid ng katotohanan ng nakalipas na pangyayari. Halimbawa na lamang dito ay ang pag-alam sa lawak ng angkan. Pang-pito ay kilosaliksik o action research na ginawa natin ngayon bilang mga guro. May suliraning kailangang tugunan, nagbibigay ng solusyon. Halimbawa na lamang dito ay ang pagtukoy sa suliranin ng pamayanan o kaya kung ano ang problema sa loob ng paaralan. Pangwalo ay deskriptibong pananaliksik, paglalarawan ng isang penomenong nagaganap kaugnay sa paksa. Pinakagamiting uri ng pananaliksik, halimbawa na lamang dito ay ang pagtukoy sa iba't ibang halamang gamot sa Pilipinas. Ang quantitative, ito ay ginagamit sa pagkalap ng numeriko o estadistikal na datos upang makabuo ng pangkalahatang pananaw na kumakatawan sa paksa o isyu na pinag-aaralan. At ang pangalawa ay qualitative or qualitative research. Ito ay ginagamit sa pagkalap ng datos ng mga karanasan ng tao sa kanilang ginagalawan ng lipunan na hindi maaaring isalin sa numerikong pamamaraan upang makita ang magkakaiba ng realidad ng paksa o isyu na pinag-aralan. At dito,
sa pananaliksik, pati na ang tiyak na panahong sakop ng pag-aaral. Mga katanungang dapat sagutin. Sino ang kasangkot sa pag-aaral? Ilan ang kasangkot? Paano sila pipiliin? At ano ba ang sample? Ang sample ay tumutukoy sa grupo, tao o bagay na pinaghahanguan ng mga impormasyon para sa pananaliksik. Pagkuha ng sample, tumutukoy sa proseso ng pagpili ng mga individual na miyembro ng isang grupo para sa paksa na gagawing pag-aaral o pananaliksik. Ang populasyon ay tumutukoy sa grupo ng interes ng gagawing pang pananaliksik, ang grupong ninanais paghanguan ng resulta sa gagawing pag-aaral, at bakit karaniwang practice ang kumukuha ng isang bahagi ng malaking populasyon. Magastos kung buong populasyon, maraming oras ang igugugol kung buong populasyon ang iyong kukunin, at nakapaghihinuha or inferring at nakapaglalahat, generalizing, tungkol sa populasyon gamit ang sampling. Kaya napakahalaga ng sampling sa pananaliksik. At dito nagtatapos ang aking pag-uulat.